Hello po sa inyo. Ako po si Sally ng Iloilo. Nakikitira po ako noon sa mga tiyahin ko sa Muntinlupa. Para hindi masayang ang araw ko habang naghihintay ng visa pa Canada, naisipan kong pumasok pansamantala bilang janitress sa public school na malapit doon. Teacher kasi doon ang tiyahin ko at sinabi nga niya na kailangan nila ng isa pa. Dalawa ang kasalukuyan nilang janitor, si Mang Hular at si Ate Nita na nasa kulang 70 na ang edad. Matagal na raw iyon doon at halos doon na tumanda. Pero sa kabila ng edad ay hindi mo kababakasan ng pagod. Masigla at maliksi pa siyang kumilos kaya hinahayaan lang siya doon na magtrabaho. Pero dahil nga sa nag-expand ng mga building, ay kinailangan nilang magdagdag pa ng mga tagalinis. Kaya nang mabanggit sa akin ng tiyahin ko, ay nag-volunteer kaagad ako. Samantala, taliwas kay Mang Hular na medyo tahimik at may pagkaseryoso. Si Ate Nita naman ay energetic at masayahin. Mahilig siya sa mga burloloy at makukulay na ipit sa buhok. Palagi siyang nakangiti at nakabati sa kahit kanino. Madali ko siyang nakapagpalagayang loob. Biyuda pala siya at wala ding anak. Kaya nagsosolo lang sa buhay. Pero hindi raw siya malungkot dahil marami siyang kaibigang duwende. Isa iyon sa madalas niyang ikuwento na noong una ay tinatawanan ko lang hanggang sa nakita nga mismo ng dalawang mata ko. Noong una, nagtataka lang ako kasi napakabilis niyang natatapos sa mga gawain. Kung sa akin na bata-bata pa, matagal-tagal din bago pa ako makatapos sa isang room o sa kahit na anong facilities doon na nililinis ko. Pero kay Ate Nita, saglit na saglit lang. Pero kita mo namang nalilinis niya talaga ng maayos. Isang araw, sa library raw siya maglilinis. Nasilip ko yun na magulo at makalat dahil galing doon ang grupo ng mga pasaway na estudyante. Katabi noon ang school clinic. Nalilinisin ko naman, kaya nakita ko pa siyang pumasok sa library. Pagpasok niya, ay naisipan ko siyang sundan. Pagbukas ko ng room, ay hindi ko siya agad nakita. Pero nakita ko na yung mga nakatumbang libro ay tumatayo at kumihilera sa shelves na parang may nagsasalansan dito. Siyempre, expect kong si Ate Nita yon. Pero laking gulat ko nang mapatingin ako sa sulok at makita ko roon si Ate Nita na nagpupunas ng mga lamesa at bangko. Bigla akong napalingon sa mga libro at nakita ko na parang may maliit na anino na biglang lumundag mula sa mga kabinet. Hindi ko nakita mismo yung may-ari ng anino. Pero doon pa lang ay kita ko nang kahulma sila ng tao. Maliit nga lang. Noon ay nakita na ako ni Ate Nita at natuwa pa siya dahil nga makikilala ko na raw ang mga kaibigan niya. Sabay hagikgik niya ng tawa. Hindi agad ako nakapagsalita noon. May isang parte ng isip ko na nagsasabi na mukhang may something nga si Ate Nita. Pero may isang parte din na nagsasabi na totoo ang sinasabi niya na may kaibigan siyang duwende at yun ang may-ari ng maliit na anino na nakita ko. Dahil sa takot ay bigla akong napalabas ng library. Sabi ni Mang Hular, noon pa man ay usap-usapan na sa buong school ang kakaibang kinikilos ni Ate Nita. Maging ang mga teacher daw ay duda rin kung nasa normal pa ba ang pag-iisip niya. Dahil nga sa paulit-ulit niyang kinukwento yung tungkol sa kaibigan niyang duwende. Pero maliban doon, normal naman siyang kausap at nagagampanan niya ng husto ang trabaho niya. Kaya hindi na lang nila pinapansin ang mga sinasabi nito as long as hindi naman daw nakakaapekto sa mga estudyante. Isang beses
nagkaroon ng malakas na bagyo. Maraming lugar ang binaha, kabilang na ang school na yon. Suspindido ang klase hanggat hindi nalilinis ang buong school. Kaya nung paghupa ng baha, agad akong pumunta doon para makatulong. Pero wala si Mang Hular doon dahil nalubog ng husto ang bahay niya. Pagdating ko doon sa school, ang laki talaga ng gulat ko dahil malaking porsyento ng school ang nalinis na. Bago pa lang nagpatawag ng tulong noon ang principal at tanging si Ate Nita lang pala ang nag-uumbisang maglinis. At ayun nga, at halos kaunti na lang ang lilinisin namin. Pagpasok ko sa principal's office, doon ko nakita ang katulong ni Ate Nita, yung sinasabi niyang kaibigan niya. Isang maliit na tao na may mahabang tenga at nakasuot ng makulay na damit, kagaya ng mga ribon sa ulo ni Ate Nita. Hindi ko alam kung paano niya ginagawa, basta nakikita kong mabilis na naaayos at nalilinis mag-isa ang mga bagay doon. Habang tuwang-tuwa lang namang nakamasid si Ate Nita at kung minsan ay napapapalakpak pa. Napatingin sa akin ang maliit na tao at doon ako nawalan ng malay. Hanggang ngayon na nakailang balik na ako sa ibang bansa, ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang kaibigan ni Ate Nita. Hello everyone! Ako po si Johan. Gusto ko lang pong i-share itong experience ko na to na nangyari 3 years ago. Graduating ako noon ng senior high sa isang school na hindi pa katagalang na itatayo. 4 years pa lang siyang nag-ooperate nung mapasok ako ng grade 11 doon. Kaya bago pa talaga yung building na yon. Maayos pa ang mga pintura. Tapos, napalilibutan siya ng residential area at highway naman sa harap. Kaya hindi mo talaga iisipin na may mga paranormal activities din na nangyayari doon. Nasanay kasi tayo sa mga old at haunted buildings lang ang may mga entities. So, nung napasok ako roon, ay isa sa unang naka-vibes ko ay ang guard na si Kuya Desto at janitor na si Kuya Ramil. Malapit talaga ako sa mga matatandang lalaki, lalo at mababait. Kasi nakikita ko sa kanila ang lolo at tito ko na kinalakihan ko. Anyways, nung mag-start pa lang iyong school year, ay marami na akong nadidinig ng mga kwento tungkol sa mga paranormal things na na-experience ng mga kapwa ko students noon. And syempre, hindi ako naniniwala kasi nga, kung titignan mo yung school namin, ang positive ng vibes niya. Makulay, maingay, masaya. Pero one time, may classmate ako na nagkwento at talagang takot na takot siya. Nangyari daw iyon sa dulong CR sa ground floor. Galing daw siya sa kantin noon. Pagkapasok niya sa CR, mag-isa lang siya sa loob. Pumasok daw siya sa pangalawang cubicle at umihi. Nasa kalagitnaan pa lang daw siya nang may nakita siyang shadow mula sa dulo na mabilis na dumaan. Nagulat siya kasi alam niyang walang tao dahil nakabukas lahat ng cubicle. Napatigil daw yung pag-ihi niya noon pero pinilit pa rin niya na ilabas. After nun, palabas na siya ng cubicle nang makarinig siya ng mabilis na yabag papasok sa loob na parang nagtatakbuhan. Wala siyang narinig na boses pero narinig niyang nagbukasan yung mga gripo. In-expect daw niya na may mga tao pero pagbukas niya ng pinto ng cubicle, walang kahit na isang tao roon. Pero nakabukas nga ang lahat ng gripo. Napasilip daw siya agad sa labas ng pinto ng CR pero wala ring katao-tao. Dead end na yung CR so
walang ibang lalabasan ang manggagaling doon kundi yung hallway papunta ng kantin, ng sumunod na room at doon sa palabas ng building. Pero malayo-layo pa iyon at imposibleng makatakbo ng ganoon kabilis at mawala sa paningin niya kung sino man yung mga yun na nanggaling sa CR, kasi ramdam pa raw niya yung mga yabag nang bigla niyang buksan yung pinto. Sa takot niya, nagtatakbo siya palabas at doon na nga siya nag-iiyak sa classroom namin habang nagkukwento. Nang mag-cleaner ako kinabukasan at nagtapon ako ng basura, naikwento ko yon kay Kuya Ramil, yung janitor namin. Tanong ko sa kanya, totoo nga talaga kaya iyon? Sabi niya, bakit daw hindi ako naniniwala? Sabi ko, wala lang. Kasi kako, hindi naman ako yung naka-experience. Hindi naman siguro nagsisinungaling yung classmate ko. Pero paano kako kung guni-guni lang niya iyon? Tumahimik si Kuya Ramil. Tapos maya-maya ay sabi niya, huwag daw akong mag-alala kasi mapapatunayan ko rin kung totoo nga iyong mga kwentong iyon. Sasagot pa sana ako kung paano niya nasabi. Pero pagtingin ko, bigla siyang nawala. Tapos, nung palabas na ako ng gate, nagulat ako nang makasalubong ko siya kasama yung isang head sa kantin. Kabababa lang nila ng service at may dala siyang mga kahon. Narinig ko pang binati sila ng guard at sinabing natagalan sila sa pamimili. Bigla akong natahimik at nanlamig. Kung kasama pala siyang namili ng para sa kantin, sino pala yung kausap ko bago ako lumabas? Hindi ako nakatulog kakaisip doon, pero pumasok pa rin ako ng maaga kinabukasan. Yung janitor at guard pa lang ang tao sa school ng ganoong oras, pero hindi ko sila nakita. Ewan ko ba, pero siguro feeling strong lang talaga ako ng mga time na yun at may gusto talaga akong patunayan dahil ako palang mag-isa sa room. Naboard din ako kaya nagpalakad-lakad ako at sumilip pa sa bintana. Medyo madilim pa noon at jealousy yung bintana kaya kita ko yung reflection. Pero bigla akong napaatras nang hindi yung reflection ko ang makita ko, kundi si Kuya Ramil. Nasa loob siya ng classroom namin, nasa likuran ko at masama ang tingin sa akin. Biglang harap ako pero nang hilakbot ako nang makita kong wala siyang ulo at tumutulo ang dugo niya sa leeg. Nagsigaw ako palabas ng room at nadapa pa. May lumapit sa akin at itinayo ako. Pagtingin ko, si Kuya Ramil uli, pero normal, may ulo na. Paglingon ko sa room, natanaw ko pa rin yung pugot ulong janitor namin. Doon na ako nahimatay. Nagkamalay ako sa klinik. Mula noon, takot na akong lumapit at makipag-usap sa janitor namin kasi hindi ko na alam kung totoong tao ba siya o kabilang sa mga entities sa school na yon. Ako po si Eyan ng Bulacan. 2016 nang magtrabaho ako sa isang maliit na mall sa Valenzuela at doon ako naka-experience ng mga hindi ko malilimutang karanasan. Hindi naman ako yung tipo ng tao na madaling matakot. Katunayan, mahilig ako sa mga nakakatakot na babasahin at palabas na tipong kaya kong gawin yun ng mag-isa sa gabi. Pero iba pala pag aktual mong maranasan at doon pa talaga sa mall na iyon na hindi ko inaasahan dahil palaging matao. Bukod kasi sa maliit lang malapit sa residential area.
Kaya karamihan ng pumapasok doon ay yung mga nagpapalamig o nagpapalipas lang ng oras at hindi naman talaga mamimili. Parang ginawa nilang tambayan at laruan ng mga bata. Kaya unang nalugi yung amusement doon kasi ang daming mga rides at machine na nagkanda sira-sira dahil sa makukulit na kabataan na napakahusay manduga. Nagagawa nilang maglaro at sumakay nang hindi bumibili ng token. Kesa sumakit yung ulo ng may-ari, binitawan na lang yung amusement. Pero nanatili pa roon ng ilang buwan yung mga rides at machine kasi sa pagkakaalam ko ay hinold iyon ng admin. Doon nagumpisa sa pagsasara ng amusement ang mga kakatuwang pangyayari sa loob ng mall na kadalasan ay sa gabi kung kailan ako ang palaging naka-duty. Nagsasalitan lang kasi ako sa 2 to 10 at graveyard shift. Sa araw ay normal na mall lang siya, matao, maingay. Pero pagdating ng gabi ay biglang tahimik yun. Maliban sa 4th floor na may billiards at inuman sa mga KTV room na naka-soundproof naman. Pero mula ground floor hanggang 3rd na pinaka-shopping mall ay sobrang dilim at tahimik. Ganoon din naman ang 5th floor na mga opisina naman ang umuokupa. Noong unang gabing maramdaman ko sila, hanggang 10 lang ako noon. Mula 4th ay naghahagdan lang ako pababa para madaanan ko ang lahat ng area ko at siguruhin na wala akong naiwang dumi o gamit. Naka-flashlight na lang ako noon dahil nga patay na ang lahat ng ilaw. Pagtapat ko sa amusement, bigla akong natigilan. May naririnig kasi akong boses ng mga bata na nagtatawanan. Pinakinggan kong mabuti kung doon nga nanggagaling at tiyak ko na doon nga talaga. Pero imposible yun. Ilang araw na iyong sarado. Kung may nasaraduhan man doong bata ay dapat iiyak yun at maririnig ko. Saka ilang araw na nga, diba? Imposible namang walang makadiskubre na may naiwang bata roon. Nakaramdam man ng takot, binaliwala ko lang. Guni-guni ko lang yun, sabi ko sa sarili ko. Nasanay lang siguro yung tenga ko na may mga nagtatawa ng bata roon. Isang gabi, graveyard shift ako. Kakatapos ko lang maglinis sa ground at parking dahil yun yung area ko noon. Pero imbes na kumain ay nag-decide ako na umidlip sa quarters namin na nasa ilalim ng escalator ng ground floor. Pero hindi pa katagalan ay naalimpungatan ako nang makarinig ako ng malalakas na yabag sa escalator. Parang may mga taong nagpapanihik panaog. Inisip ko na baka mga taga-maintenance lang yun. Pero kasi nainis na ako. Alam naman nilang nasa ilalim ang quarters namin. Bakit kailangang magtakbuhan? Nang maisip ko yung salitang takbuhan, bigla akong napabalikwas. Baka ako may nangyayari na kaya nagtatakbuhan. Agad akong lumabas at tumingala sa mezzanine. Kitang-kita ko na may 3 bata roon na nakatayo sa puno ng escalator at mga nakangisi. Gulat na gulat ako lalo nang makita ko ang oras. 2:00 na ng madaling araw. Paanong nagkaroon ng bata roon ng ganoong oras? Pagtingin ko sa guard na nasa entrance, nakita kong natutulog na yun. Nandoon pa rin ang mga bata sa itaas at naghahagik-gikan habang nakatingin sa akin. Sinigawan ko sila at pinapababa pero nakatingin lang sila at sige sa pagtawa. Nang humakbang ako paakyat ay nagsipulasan sila. Hinabol ko sila pero pagdating ko sa mezzanine, sinalubong ako ng sobrang dilim. Wala akong maaninag kaya sinanay ko muna ang mata ko. Tapos nakita ko silang nakatayo sa tapat ng elevator at nagbubungis-ngisan pa rin. Bago ko pa sila naabutan
ay nakapasok na sila at nagsara na yun. Kaya tinakbo ko ang hagdan para abangan sila sa 3rd floor dahil iyon ang nakalagay. Pero hindi na iyon bumukas at walang katao-tao roon. Nagulat pa yung taga-maintenance na bumababa ng hagdan mula sa 4th floor nang makita akong nakatayo sa tapat ng elevator. Hindi raw gumagana yung elevator at kinabukasan pa lang daw gagawin. Nangalisag ang balahibo ko sa takot. Kitang-kita kong pumasok doon yung 3 bata. Paano bumukas at sumara iyon kung sira? Pinatunayan niyang sira talaga iyon. Pero ang mas issue doon, sino yung 3 batang iyon? At bakit sila naroon ng ganoong oras? Sa huli ay nalaman ko na ako lang pala ang nakakakita sa kanila dahil mga kaluluwa na lang sila na namatay sa sunog sa katabing squatters area. Pero dahil palagi silang tambay sa mall na yon, ay doon nila piniling mamalagi. Siguro yung masaya nilang buhay doon ang gusto nilang balikan. Ako po si Jaisel, kasalukuyang OFW sa Dubai. Year 2009 nang mangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Janitor noon si tatay sa isang pribadong kumpanya nang makiusap ako na maging reliever niya. Pumayag naman ang boss niya dahil matagal nang naninilbihan si tatay sa kanila at kilala na rin nila ako mula pagkabata. Madalas kasi akong dalihin ni tatay doon kaya kakilala ko na ang mga tauhan at kabisado ko na rin ang loob at labas ng building. Sa likod ng building kung saan naroon ang bahay ng may-ari ay may malaking puno ng nara. Kapag sinasama ako ni tatay doon, madalas ay sa ilalim ng punong iyon ako nakatambay. Palagi akong binabawalan ni tatay dahil baka daw may nakatira doon. Pero wala naman akong nakita o naramdaman. Tapos kung kailan nga ako lumaki na, ay saka pa ako naka-experience ng kababalaghan sa punong nara na iyon. May sakit noon si tatay, kaya ako muna ang pansamantalang pumalit. May 2 buwan din akong nag-reliever sa kanya. Nung hapon na yon, habang nakabreak ako, naisipan kong tumambay sa puno. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakaupo doon mula nang mabisi sa pag-aaral. Habang nakaupo ako at nagsa-cellphone, nakaramdam ako na parang may nagmamasid sa akin. Nagpalinga-linga ako. Wala namang tao sa paligid. Maya-maya ay nakaamoy naman ako ng usok ng sigarilyo. Pero hindi ko sigurado kung sigarilyo nga ba. Basta usok iyon na nakakasulasok, parang asupre. Napatakip tuloy ako ng ilong. Dahil hindi ko matiis ang amoy, papasok na lang sana ako nang bigla namang maglaglagan ang napakaraming dahon mula sa itaas ng puno. Kaya napatingala ako doon. Nakita ko sa may sanga ang isang malaking bultong itim. Parang bulto ng tao pero napakalaki. Napasigaw ako sabay takbo, papasok sa loob ng building. Sinabi ko sa mga tao roon ang nakita ko sa puno. May naniwala, meron namang hindi. May nagbiro pa nga na kapre daw iyon at kaya ngayon lang nagpakita sa akin kahit matagal na akong tumatambay doon dahil dalaga na ako at pwede nang ligawan. Hindi ko alam kung seseryosohin ko ba yung biro, pero yung takot ko talagang seryoso. Naalala ko nung palagi akong sinasaway ni tatay doon sa pagtambay ko. Nakita niya rin siguro iyon kaya sinasaway niya ako. Ilang araw pang may sakit ang tatay ko noon, kaya hindi ko masabi sa kanya ang nakita ko. Pero mula noon
ay hindi na ako gumagawi sa likod. Kung talagang kailangan ko maglinis doon ay nakikiusap ako kay Kuya Toto na guard na samahan ako saglit. Akala ko dahil hindi na ako gumagawi doon ay hindi ko na ma-encounter yung sinasabi nilang kapre. Pero isang araw ay may nakita akong bulaklak sa may lamesa ko. Sigurado akong hindi isa sa mga kasama ko ang naglagay nun. Walang mangangahas magbiro ng ganun sa akin dahil malaki ang respeto nila sa tatay ko. 3 beses iyong nangyari na may nakikita akong bulaklak at lahat iyon tinatapon ko kaagad sa basurahan. Hanggang isang hapon, pauwi na ako. Ang daan ko noon kung sasakay ako ng tricycle ay sa kalsada sa gilid ng building. Madadaanan ko doon ang puno ng nara na kahit mataas ang pader ay nakalabas pa rin ang halos kalahati ng puno dahil sa sobrang laki nito. Wala sa isip ko noon yung lumiligalig sa aking kapre. Basta ang gusto ko lang ay makauwi ka agad dahil may pasok pa ako kinabukasan. Marami pa akong tatapusin. Ilang hakbang na lang at nasa tapat na ako ng puno nang bigla na lang may lumitaw na isang malaking lalaki na napakaitim. Hindi ko alam kung saan galing basta pagharap ko, nandoon na siya. Kahit wala siyang ginagawa at nakatingin lang sa akin, itsura pa lang niya ay talagang matatakot ka na. Malayo-layo pa ako noon sa paradahan ng tricycle at walang ibang taong dumaraan. Diretso lang yung tingin ko noon pero hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong napatingin sa mukha niya at sakto pa sa mata niya na nakita ko na pulang-pula. Nanayo ang balahibo ko tapos bigla na lang akong hindi makagalaw. Pakiramdam ko ay nanigas ang buong katawan ko. Huling natatandaan ko na lang bago ako nawalan ng malay ay malapit na sa akin yung lalaki dahil langhap ko pa yung mainit at amoy asupring hininga niya. Nung nagkamalay ako ay nasa bahay na ako at may albularyo na pinatawag daw ni tatay. Ayon dito, nagugustuhan nga raw ako ng isang kapre. Pinagalitan ako ni tatay dahil hindi ko raw sinasabi sa kanya ang nangyayari. Mabuti na lang daw at may nakakita sa aking driver. Kung hindi, ay baka natangay na ako ng kapreng iyon na noong maliit pa nga raw ako ay nakita na niya. Kaya pala pinapaiwas niya ako. Hinihintay lang siguro ako na magdalaga. Magandang buhay mga kapasta. Janice na lang po ang itawag niyo sa akin. Tubong Palawan po ako pero dito na sa Metro Manila lumaki at nagkaisip. Bata pa lang ako ay talagang hilig ko na ang mga kwentong kababalaghan at katatakutan. Pero kahit minsan wala pa akong na-experience na mga ganoon. Yung tatay ko may karanasan siya sa isang aswang. Yun po ang ibabahagi ko sa inyo. Nung bata pa kami, may kinukwento siya sa amin tungkol sa head ng security ng mall na pinapasukan niya bilang janitor. Matagal na rin yun. Wala na nga yung mall ngayon Tawagin na lang natin siyang Manggido. Matanda siya kay tatay ng ilang taon, pero matikas pa rin. Maamo ang muka at palabati si Manggido. Kaya naman, nakuha rin niya ang respeto ng lahat. Napatunayan din ni tatay na talagang mabait si Manggido nang minsang hindi nakakain yung kasamahan niya. Dahil walang pera, binigyan daw agad iyon ni Manggido para makakain. Binilhan pa ng bigas at kaunting grocery. Dahil doon, lumaki ang paghanga ni tatay sa kanya. Pero lalo na nung siya pa mismo ang nakaranas ng kabutihan nito.
Birthday ko nun at nakapangako siya sa akin na bibilihan niya ako ng cake. Kaso na-delay ang sahod nila. Sumubok siyang humiram sa kakilala niyang security guard kaso wala rin daw pera. Narinig pala iyon ni Mang Guido. Nagulat na lang si tatay nang tawagin siya nito at abutan siya ng pambili ng cake. Regalo na lang daw sa akin. Hindi lang yun, yung na-ospital si nanay, si Mang Guido rin ang bukod tanging nakatulong kay tatay. Kaya ganoon na lang ang respeto at paghanga niya rito. Kaya nung katagalan at may napapansin siyang kakatwa sa mga ikinikilos ni Mang Guido, ay pilit niya iyong binabaliwala at inalis sa isip niya. Ayaw niyang mag-isip ng di maganda sa tao na puro kabutihan ang pinapakita. Si Mang Guido raw kasi may kakaibang gawi. Palabigay siya ng pagkain sa mga tao. Pero siya mismo, hindi. Sa tagal nilang magkakasama noon, ni minsan daw ay hindi pa nila siya nakitang kumain. Parang hindi nagugutom. Lagi raw sinasabi nito kung hindi kumain na, busog pa. Pero ni isa sa kanila ay wala pang nakakita kung saan at paano ito nakakakain nang hindi man lang umaalis sa post. Pero minsang napagkwentuhan iyon ay may kasamahan silang nagsabi na nakasabay niya sa graveyard shift si Mang Guido at nung break nito ay lumabas naman daw ito para kumain. Pero maliban doon ay may iba pang kakatuwang kilos si Mang Guido na mas napansin naman ni tatay noong panggabi siya at magkasama sila nito. Una niyang napansin ay ang kakaibang amoy nito. Malansa daw na hindi mawari. Hindi naman daw ganoon ang amoy nito sa araw. Kung kailan gabi na, saka naman parang nakulob ang amoy. Tapos minsan daw ay nakita niyang ang tagal nakatingala at nakatitig sa buwan na parang malungkot. Habang tinitignan daw niya mula sa ibaba, ay nagtataka siya kung bakit parang iba ang tingin niya dito. Natakot pa nga raw siya noong una at naisip na baka aswang si Mang Guido dahil tingin daw talaga niya ay nagmistulan itong halimaw sa kapal ng buhok at balahibo sa katawan. Ipinilig-pilig daw niya ang ulo niya at baka guni-guni niya lang. Pagtingin niyang muli ay normal na daw ang itsura nito. Siya na din ang nahiya sa kanyang sarili na pinag-iisipan niya ng ganoon ng napakabait na tao. Pero isang gabi, hindi raw niya akalain na may matutuklasan siya sa pagkatao ng matanda. Nagpaalam daw ito sa kanya na kakain lang. Tinanong pa nga daw siya kung anong gusto niya, pero magalang siyang tumanggi. Hindi naman daw niya alam kung bakit naisipan niya itong sundan. Ngunit, ganoon na lang ang pagkasindak niya nang makita niyang dakmain nito ng ganoon-ganoon lang ang isang asong gala at dinala sa madilim na parte ng kalsada. Umingit lang sandali ang kawawang aso, tapos ay wala na siyang nadinig kundi ang malakas na pagngasab dito ni Mang Guido. Halos masuka raw siya sa nakita niya, pero sinikap niya na huwag makagawa ng anumang ingay. Nanginginig pa raw siya nang makabalik siya sa mall. Hindi siya makapaniwala na sa likod ng kabutihan ni Mang Guido ay nakatago pala ang lihim nitong pagkaaswang. Kaya pala hindi nila ito nakikitang kumakain ng normal dahil iba pala ang pagkain niya. Pero mabuti na lang at siya yung uri ng aswang na hindi tao ang kinakain. At sa kabila ng natuklasan ay pinili ng tatay ko na ilihim sa iba ang sekreto ni Mang Guido bilang pagtanaw ng utang na loob sa kabutihan nito. Ako po si Elsa. First time ko lang pong magbabahagi ng kwento ko. Tungkol po ito sa pangyayaring naranasan ko
noong nagtatrabaho pa ako sa isang lumang eskwelahan sa probinsya namin bilang janitor sa school na yon. May isang kwartong tinatawag doon na Classroom 4A. Dito raw nagkaklase si Devon, isang estudyante na kilala sa pagiging bully. Kwento sa akin ng kasamahan kong janitress doon, mula pa raw noong first year si Devon hanggang sa mag-fourth year siya, hindi nagbago yung ugali niya. Mas lalo pa siyang naging masama at nagpatuloy sa pambubuli ng mga estudyante. Kahit nga silang mga matatanda sa kanya ay hindi nakakaligtas sa pambubuli niya. Hindi lang siya mapatulan dahil nga sigang pulis yung lolo niya. Mula siya sa broken family at laki raw sa sigang lolo, kaya siguro ganoon yung naging ugali niya. Hindi siya nakukuha sa kahit na anong pakiusap at disciplinary action, kaya yung ibang nabubuli niya ay napipilitan na lang na lumipat ng ibang school. Maimpluwensya kasi ang pamilya nila, kaya tali ang mga kamay ng eskwelahan. Kaya ang tanging dasal ng mga bata roon, kundi makatagpo ng katapat, mawala na lang sana sa school na yun si Devon. Pero parehong binigay ang dasal nila dahil isang araw, isang transferee ang nakatapat ni Devon na hindi niya akalaing aalma sa kanya. At hindi lang basta puputol ng sungay niya, kundi tuluyang magpapatahimik sa kanya. Napatay siya sa pamamagitan ng saksak ng transferee na iyon. Sa loob mismo pa iyon ng classroom nila at sa harap ng guro at mga estudyante. Imbes na malungkot ay nakaramdam pa ng relief ang mga guro at estudyante sa school. Dahil sa pagkawala ni Devon sa wakas ay matatahimik na sila. Pero hindi naman tahimik ang dinatnan ko noon dahil patuloy pa rin silang ginugulo ng kaluluwa ni Devon. Dahil mula daw nang mamatay siya, ay nagsimula na ang mga kababalaghan doon sa classroom nila. Iyon ngang 4A. Mismong mga guro at estudyante na nagkaklase doon ang nagpapatunay na may mga kakatuwang pangyayari nga doon na hindi nila maipaliwanag at nagbibigay sa kanila ng takot. Kagaya na nga lang ng biglang paggalaw ng mga upuan na parang may humihila at mga kurtina na kusa ring gumagalaw kahit walang hangin na parang may humihigit dito. Nangyayari daw iyon kahit sa kalagitnaan ng klase nila. Kaya madalas ay nagkakatakutan at nagtatakbuhan palabas ng classroom ang mga estudyante at guro. Nung makapasok ako doon, binalaan ako ng kasama ko tungkol doon na dapat daw ay matibay ang loob ko dahil baka hindi ko kayanin ang takot. Hindi ko lang sinabi sa kanya noon na may third eye ako at nakakakita ako ng iba't ibang mga entities. Pero oo, kahit kailan ay hindi ko makakasanayan ang kakayahan kong iyon dahil natatakot pa rin ako. Isang araw, habang naglilinis ako sa classroom 4B, nakadidinig ako ng tunog ng hinhilang upuan sa kabilang kwarto. Nakauwi na ang mga estudyante noon dahil magsi-6 PM na. Kaya sigurado ako na wala ng tao. Pansamantala din iyong pinasara muna ng prinsipal dahil kinatatakutan na, kahit na ng mga guro. Pero malakas ang tunog ng paghila ng mga bangko na parang sadyang iniingay. Maya-maya ay ibinalibag na iyon sa may dingding at may naririnig na akong malakas na sigaw ng isang lalaki. Ramdam ko ang pagtaas ng balahibo ko kaya nagmadali ako sa ginagawa ko para makalabas na ako. Madadaanan ko yung room na iyon pababa ng hagdan kaya iniwas ko ang tingin ko doon. Pero kung kailan makakalagpas na ako ay saka naman biglang bumukas ang pinto sa daraanan ko at bumungad doon ang isang lalaking estudyante. Nakasuot siya ng dugo ang uniforme. Nanginig ang katawan ko sa takot
dahil alam ko na kaluluwa na lang siya. Mabalasik ang mukha niya at kitang puno ng bigat. Nakatingin siya sa akin pero biglang natigilan at napalitan ang ekspresyon nang mapansin niyang nakikita ko siya. Puno ng galit ang mukha niya pero malungkot ang mga mata. Hindi pa rin siguro natatahimik ang kaluluwa niya dahil sa nangyari sa kanya at dahil alam niya na mas marami pa ang natuwa kaysa nalungkot nang siya ay mamatay. Naisip ko na baka iyon ang dahilan kung bakit hindi siya matahimik. Kahit natatakot ay nilakasan ko ang loob ko at tinanong ko siya kung bakit hindi pa siya manahimik. Bakit patuloy pa rin siyang nanggugulo? Pero sa halip na sumagot ay malungkot siyang pumasok sa room, naupo at umiyak sa dalawang palad. Habang palayo ako sa room ay iniisip ko kung ano ang makapagpapatahimik sa kaluluwa ni Devon. Kasi ay nakakulong naman na ang pumatay sa kanya, kaya alam ko na may iba pa siyang kailangan. Nakipag-usap ako sa prinsipal at hiniling na dasalan at pamisahan ng classroom na iyon at patawarin na rin si Devon sa ikatatahimik ng kaluluwa. Nang gawin nga iyon ay unti-unti na ring nawala ang pagpaparamdam ng kaluluwa ni Devon. Tuwing gabi ay nakaugalian na namin ni Mommy na magkwentuhan. Minsan sa kung ano ang nangyari sa araw namin, chismis at mga crush, ganon. At minsan naman ay nagkukwento siya tungkol sa mga karanasan niya noong dalaga pa siya sa kanilang probinsya. Ang saya lang din makinig sa kanya kasi ang galing niyang magkwento ng mga katatakutan. Siguro dahil na rin sa fan daw siya nito. At syempre, expose rin siya sa mga ganoong klaseng kwento sa probinsya nila. Isa nga sa naging kwento niya sa akin ay noong dalaga pa siya at siya ang inutusan na magbantay sa buntis niyang pinsan. Noong una ay ayaw talaga niyang gawin iyon kasi nga tinatamad daw siya. Pero wala siyang naging choice kasi nga wala talagang magbabantay sa pinsan niyang iyon. Isa pa, sinuhulan siya noon ng mga paborito niyang pagkain. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang tanggapin na lang ang utos sa kanya. Ang isa pang dahilan kung bakit ayaw niyang magbantay ay dahil kung saan may buntis, naroon naman ang tiktik. Hindi nga siya nagkamali sa hinala niyang iyon. Gabi yon at silang dalawa lang daw ang nasa bahay na yon. Wala namang silang dapat ipag-alala dahil protektado ng kung ano-anong mga anting-anting at pampataboy ng aswang ang bahay. Pero syempre, posible pa ring makita mo raw ang nilalang na iyon. Habang kumakain daw si Mami, ay bigla na lang siyang tinapik ng pinsan niya at sinabing magdasal daw sila. Agad namang nagtaka noon ang mami ko kasi nakapagdasal na raw sila kanina. Pero muli na naman siyang inaaya ng pinsan niya. Dahil kakasimula pa lang noon ni Mami kumain, ay natagalan daw ito bago niya tuluyang maubos ang kinakain. Habang ginagawa niya iyon, ay ang pinsan naman daw niya ay nakatingin lang ito ng malayo sa bintana na gawa sa salamin habang hawak-hawak ang bilugan nitong tiyan. Nagulat na lang daw noon ang mami ko nang may biglang tumili ng malakas sa labas ng kanilang bahay. Nabitawan nga rin daw noon ni Mami ang kubyertos dahil sa gulat. Nang mangyari iyon, hindi na naayos ni Mami ang pinagkainan niya at agad siyang hinila ng kanyang pinsan sa altar. Pero bago pa man sila makapasok sa kwarto kung nasaan ang altar, ay napatingin si Mami sa bintana kung saan nakatingin rin
ang kanyang pinsan kani-kanina lang. Doon ay nakita niya ang isang figura na parang isang kalansay. Nakadapo ito sa puno, hindi kalayuan sa kanilang bahay. Ang haba ng dila nito at sinusubukang pumasok sa bintana, pero napansin ni Mami na umuusok ito. Nagdasal na lang daw sila ng pinsan niya hanggang sa mag-umaga. Simula daw noon, kahit na anong pilit sa kanya na samahan ang kung sino mang buntis, ay talagang ayaw niya na. Baka kasi sa susunod ay makapasok na ang nilalang na iyon. Sabi niya, yun nga rin siguro ang naging dahilan kung bakit mas pinili niyang makapag-asawa sa Maynila para hindi raw siya magbuntis doon sa kanilang probinsya. Sobra daw nakakatakot at baka kung ano pa ang mangyari sa baby niya. Tawagin niyo na lamang po akong Julie. At ang kwento ko naman ay karanasan ng papa ko na ikinuwento lang din niya sa akin. May-ari ng manukan dati sila papa sa probinsya nila doon sa Masbate. Iyon ang naging source of income nila hanggang sa makagraduate ang papa ko ng kolehiyo. Pero may time daw noon na yung manukan nila ay nagkaroon ng krisis. Paunti-unti daw na nawawala ang mga manok nila nang magkakasunod na linggo. Noong una isa o dalawa lang. Pero nung tumagal, grabe, ang dami na raw agad na halos mas marami na ang nabibilang nilang mga itlog kaysa sa mga manok na nangingitlog ng mga iyon. Si Lolo raw, tatay ni Papa, ang sinisisi sa mga pangyayaring iyon. Yung mga asong kalye, minsan kasi kinaumagahan ay tahol lang ang mga iyon o hindi naman kaya ay makikita mong nakatambay ang mga iyon may kalapitan sa manukan nila. Pero hindi raw naniniwala si Papa noon na ang mga aso ang may gawa noon kasi kung sila nga ay bakit daw noon lang nila ginawa iyon. Mas nauna pa raw ang mga pag-alagalang aso na iyon kaysa sa manukan nila. At ni minsan, hindi pa raw ginagalaw ng mga aso na iyon ang mga alaga nilang manok. Kaya naman isang gabi, napagdesisyonan ng papa ko na bantayan daw ito. May dala-dala pa siyang flashlight noon at nakatago lang siya sa likuran ng kanilang manukan. Nagdaan ang mga oras, wala naman daw nangyari. At aalis na sana ang papa ko hanggang sa may narinig siyang kaluskos. Maya-maya lang din ay nagsiingayan na raw ang mga manok nila. Nakarinig daw ang papa ko ng mga yabag na paa. Kinakabahan man ay sinilip daw niya kung sino ang salarin sa mga nawawala nilang manok. Nang pagkasilip niya ay halos maduwal siya sa kanyang nasaksihan. Ang nilalang daw na merong nakakahindik na itsura, payat at may pakpak, ay isa-isang binali ang leeg ng mga manok nila para hindi na iyon makagawa pa ng mas malakas na ingay. Pagkatapos ay gamit ang matatalas daw nitong mga kuko, binubuksan daw nito ang tiyan ng mga manok at kinakain ang lamang loob. Pinigilan na lang daw noon ni Papa ang hininga niya hanggang sa tuluyan ng makaalis ang nilalang na iyon sa manukan nila. Hindi raw kasi alam ni Papa kung ano ang pwedeng mangyari kung pati siya ay makita ng nilalang na iyon. Nang mag-umaga na nga ay agad na sinabi ni Papa kay Lolo ang tungkol sa nilalang na iyon at sa kung ano ang ginagawa nito sa kanilang mga manok. Hindi na raw nila hinintay na maggabi at inilipat kaagad nila ang manukan ng mas malapit sa bahay kung saan nakikita raw nila ang buong sakop nito. Naghanda na rin daw sila noon ng mga pangontra sa aswang na iyon para kung sakaling bumalik iyon
ay sina papa at lolo naman ang gagawa ng paraan upang pagbayarin daw ang nilalang na iyon sa perwisyong naitulot sa kanilang negosyo. Sa probinsya namin, may isang parte doon ng ilog na kinatatakutan ng mga kababaihan, lalo na yung mga naglalaba. Iyon ay ang lumang puno ng Balete. Kahit naman ako ay natatakot din na lumapit doon. Hindi dahil sa sinasabi nilang may sumpa raw iyon. Kung hindi, ay talagang natatakot lang ako sa mismong itsura noon. Ang laki kasi talaga. At kapag malapit ka roon na naglalaba, parang may nakatitig sa'yo. Pero nagkaroon ng krisis noon sa ilog namin. Dahil sa magkakasunod na pag-ulan, tumaas ang tubig banda sa pinaglalabhan namin mismo. At nakakatawa lang isipin na ang pwestong hindi ganoon kataas ang tubig ay ang banda sa lumang puno ng Balete. Ang sabi baka raw sinipsip ng Balete ang tubig. Sa laki ba naman noon ay paniwalang-paniwala talaga ang karamihan sa amin. Ayun nga, isang hapon ay napagdesisyonan kong maglaba. Hindi pwedeng hindi dahil tumpok-tumpok na ang labahin namin dahil sa bagyo. At dahil kakasilip lang ulit ni Haring Araw, ay take advantage ko na iyon. Baka kasi mamaya ay may ulan na naman ulit. Habang naglalaba ay naninindig ang balahibo ko. Hindi ko alam kung dahil ba iyon sa kinikilabutan akong naglalaba malapit sa puno ng Balete o dahil pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Hindi ko na lang iyon pinansin at nagpatuloy na lang sa pagkuskus. Hanggat walang nangyayaring masama sa akin ay iniisip ko na baka guni-guni ko lamang ang mga nararamdaman ko. Hanggang sa makarinig na nga ako ng mga kaluskos mula sa punong iyon. Noong una, talagang tinibayan ko ang loob ko. Hindi talaga ako lumingon at patuloy lang ako sa pagkuskus. Pero nung tumagal na kasi ay pakiramdam ko palapit na ng palapit sa akin yung tunog. Kung hindi ko yun lilingunin, ay paano ako makakatakas? Diba? Kaya nilingon ko yun. Tumambad sa akin ang isang nilalang na parang paniki at nakasabit ng patiwarik sa isa sa mga sanga ng puno. Nang magtama ang mga mata namin, ay agad na binuksan niya ang kanyang bibig. Doon ay lumabas ang dila na sa bawat segundong lumilipas ay pahaba iyon ng pahaba. Hindi na ako naghintay ng kung ano pang himala nung mga oras na yon at agad ko nang iniwan ang labahan ko at walang lingon-lingong dumiretso sa bahay namin. Agad ko yung sinabi sa mister ko at saka sa mga iilan naming mga kapitbahay. Pinuntahan nila ang lugar na iyon pero wala naman daw silang nakita. Dumaan ang mga linggo. Napansin ko na sa tuwing naglalaba ako mag-isa ay nakikita ko ang nilalang na iyon sa Balete. Pero kung may kasama ako ay hindi siya nagpapakita. Sa tingin ko ay talagang ako ang target ng nilalang na iyon, lalo na at nalaman ko ng mga sumunod na araw na buntis pala ako. Sa awa naman ng Diyos ay humupa na rin naman ang tubig sa pinaglalabhan namin na may kalayuan sa puno ng Balete na iyon. Kaya wala namang masamang nangyari sa akin o sa anak ko. Nangyari ang karanasan kong ito nung umattend ako sa kasal ng pinsan ko sa probinsya namin. Close ko rin kasi talaga ang pinsan kong iyon, kaya isa ako sa mga nag-asikaso sa kasal niya para magmukha talaga itong bongga.
Hindi naman iyon yung tipong wedding of the century ang atake. Pero sakto lang para maging memorable iyon sa amin. Lalo na sa kanya. Pero sa ibang way pala, magiging memorable ang kasal niyang iyon. At mula pa sa isang bisitang hindi naman kaano-ano o kakilala man lang. Sinabihan ako ng mga matatanda doon na tumutulong sa pag-aayos ng mga kakailanganin sa kasal na huwag ko raw i-extend ang program at selebrasyon hanggang gabi. Pero ang payo nilang iyon ay hindi namin sinunod. Hindi naman ako ang nagdesisyon noon, kundi ang pinsan ko at ang asawa niya. Payo lang naman daw iyon ng mga matatanda. Pero sa amin pa rin ang huling sabi kung ano ang gusto ng bride at groom na gawin sa program ng kasal nila. Saka may mga kasal rin naman na hanggang gabi ang selebrasyon sa kanilang lugar. Kaya naman nagtaka talaga ang pinsan ko nang sabihin ng mga matatanda na yung sa kanya raw huwag gabihan ang selebrasyon. Nag-push through naman ang kasal at sa kabutihang palad naman ay maayos iyong nairaos sa simbahan. Ang sumunod nga ay ang selebrasyon hanggang sa gabi. Medyo napagod na rin ako ng mga oras na yon kaya napagdesisyonan ko na lumabas na muna at magpahangin. Habang nagpapahangin ay naramdaman ko na medyo lumamig ang ihip ng hangin papunta sa akin. Iisipin ko lang sanang guni-guni iyon pero may nakita akong babae sa hindi kalayuan. Sira-sira ang damit nito at nasa dulo lang siya ng mga taong nagsisiyahan. Alam kong hindi siya invited sa kasal na yon dahil sa kanyang suot na damit at syempre gulo-gulo rin yung buhok niya. Mukha siyang baliw sa totoo lang. Pero nung ngumiti ito sa akin, naisip ko na mas malala pa pala iyon sa baliw. Lalo na nang ang ngiti niya ay palapad ng palapad. Tapos kitang-kita ko rin ang maliliit niyang ngipin. Pero matutulis ang mga iyon. Kasabay ng paglabas ng mahaba niyang dila mula sa kanyang bibig ay ang pagsigaw ng ibang mga guest. Yung pinsan ko ay nahimatay habang hawak-hawak niya ang kanyang tiyan. Agad namin siyang pinuntahan at dinala sa ospital. It turns out, buntis na pala siya. Nang lumabas ang doktor at nurse sa kwarto, ay may inilabas na inumin ang isa sa mga matandang kasama namin, si Lola Belen. Ang sabi niya, mas mabisa raw na gamot iyon dahil tinangka raw aswangin ang pinsan ko. Balak daw nitong kunin sa tiyan niya ang baby niya, pero hindi iyon nagtagumpay. Dahil maraming tao. Doon ay naliwanagan ako sa kung anong klaseng nilalang ang nakita ko. Isa iyong tiktik. Isa pa, kaya pala sinasabi ng mga matatanda sa amin na huwag dapat kaming gabihin dahil alam nila at napakiramdaman na buntis ang pinsan ko. Ang storyng isishare ko ay tungkol sa aso kong si Bantay. Si Bantay ay aso pa ng daddy ko kaya pwede niyong isipin na family dog namin siya. Mahal na mahal namin yun si Bantay. Lalo na ako dahil hanggang sa nagkaisip ako, siya palagi ang kalaro ko. Only child lang din kasi ako kaya ang itinuring ko ng kapatid talaga si Bantay na. Dinala namin si Bantay sa probinsya nila Mami at looking back, sana hindi na lang pala. Sinisisi ko rin ang sarili ko noon dahil ako talaga ang nagpumilit na dalihin namin sa probinsya si Bantay. Kasi nga, ang nasa isip ko noon, magiging lonely ang alaga namin. Kahit na may mga yaya naman na may iwan sa bahay at magbabantay sa kanya. Meron kasi kaming family reunion noon sa ancestral house nila Mami sa probinsya
At syempre, nakita ko roon at nakalaro ang mga pinsan ko. Eventually, that evening, nakalimutan ko nga si Bantay. Nang sumunod na araw, doon ay pumasok na siya sa isip ko at hinanap ko siya pero wala ni isa sa mga pinsan ko o sa mga tiyo o tiya ko ang nakakita kay Bantay. Kahit ang mga kasambahay doon ay hindi rin nakita ang alaga namin. Nagsabi ang lola ko noon na baka pumasok si Bantay sa kakahuyan at hindi na nakalabas. Medyo ulyanin na rin kasi ang lola ko noon at syempre hindi rin niya napigilan ang sinabi niya. Sa edad ko noon, mababaw pa lang ang pangunawa ko. Kaya galit na galit pa ako noon kay lola sa sinabi niya dahil ini-imply niya na patay na ang alaga kong aso o hindi naman kaya ay iniwan na ako nito. Para mapatahan ako noon ay pumunta kami sa kakahuyan. Kasama ko ang mga tito ko at iilan kong mga pinsan at pinagtulungan naming hanapin si Bantay. Iyon nga lang, hanggang sa sumapit ang gabi ay hindi namin ito nakita. Hindi rin ako makatulog ng gabing iyon kahit na sinasabihan ako ni Mommy at Daddy na hahanapin na lang namin ulit bukas si Bantay. Nakatingin lang ako sa kisame noon hanggang sa may marinig akong kaluskos sa pintuan namin. Malapit lang din kasi ang kwarto namin sa main door. Ewan ko ba kung anong pumasok sa utak ko noon, pero agad akong lumabas at binuksan ang pinto. Inaasahan ko na si Bantay lang ang may gawa ng kaluskos na iyon. Pero iba ang tumambad sa harapan ko. Isang nilalang. Para itong asong ulol. Meron siyang matutulis na mga ngipin, naglalaway, at kapansin-pansin rin ang mahaba nitong dila. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko at kung hindi dumating ang tito ko, baka kung ano na ang nagawa sa akin ng nilalang na iyon. May sinaboy ang tito ko sa nilalang na iyon na dahilan sa kung bakit pagewang-gewang ito at umuusok na umalis sa tapat ng bahay namin. Pinagalitan ako dahil sa ginawa ko. Ang bilin pa naman sa amin ay huwag basta-bastang buksan ang pinto. Pero dahil nga sa inaabangan ko pa rin si Bantay, hindi ko yun naisip. Kung nagtataka kayo kung ano ang nangyari kay Bantay, kinaumagahan din ay nakita siya sa kakahuyan. Wala na siyang buhay. Ako si Jamia. Magandang umaga po. Kung naniniwala kayo sa tik-tik, ako rin po. May naging karanasan kami ng asawa ko nang mapatira kami sa bukid. Yung tiyuhin kasi niya ay lumuwas ng Maynila para asikasuhin ang negosyo ng pinsan niya. Kaya sa amin pinamahala ang bukid pansamantala at doon na rin kami pinatira sa bahay niya na malapit din mismo sa bukid. Matatanaw mo lang. Sakto naman kasi gusto ko na ring bumukod kami noon dahil buntis na ako. Kaso wala pa kaming pambukod kaya tamang-tama ang alok ng tiyuhin ng asawa ko na kami na muna ang tumira sa bahay niya. Sa bukid din nga pala niya nagtatrabaho ang asawa ko. Mga unang gabi pa lang namin doon ay nakakarinig na ako ng parang huni ng ibon. Hindi ko pa nga alam noon kung ano yun. Wala pa akong ideya tungkol sa tik-tik, pero alam ko naman na inaaswang talaga ang mga buntis. At ang nasa isip ko nga ay manananggal. Iba pala iyon sa tik-tik. Hindi ko na muna pinansin dahil parang pangkaraniwan lang naman ang huni ng ibon. Dinig ko ay malapit lang sa bahay.
parang sa bubungan lang nga. Yung bubungan naman ay nagyuyong-yungan ng makakapal na dahon ng mga punong nakapalibot din sa bahay. Kaya hindi na ako nagtaka kung bakit ako nakakarinig ng ibon kahit sa gabi. Isang beses naghahapunan kami ay nabanggit ko yun sa asawa ko. Sabi ko, maingay pala ang ibon kahit hating gabi. Pagkasabi ko nun ay nag-alala na siya. Pinagaya niya sa akin ang klase ng huni na naririnig ko. Doon na niya nasabi na baka hindi karaniwang ibon ang naririnig ko, kundi isang tiktik. Uri ng aswang na tumatarget sa mga sanggol sa sinapupunan ng buntis. Kapag daw ang dinig ko sa huni ay malapit, ibig sabihin malayo pa ang tiktik. Pero kumbaga sa tao papunta na. Pero kapag malayo ang dinig ko, ibig sabihin ay naroon na siya. Pinag-ingat ako ng asawa ko dahil tiyak na ako ang pinupuntirian ng tiktik. Dahil ako lang naman ang buntis doon sa baryo namin nung panahon na yon. Nagsabit ang asawa ko ng mga bawang sa kung saan saang panig ng bahay bilang proteksyon. Dahil doon kaya napanatag ako. Pero isang gabi, nagising ako sa init ng pakiramdam. Nagpabiling-biling pa ako ng higa. Baling sa kanan, baling sa kaliwa. Nang bigla ay may nakita akong nakalawit na kulay puti. Kasing nipis lang ng sinulid. Ang tingin ko nga ay agiw ng gagamba, kaya hinawi ko pa. Akala ko talagang agiw lang na nalaglag mula sa bubong. Pero nang hawiin ko ay iba ang hipo ko. Parang matigas na may talim, kaya napatingala ako at napabalikwas ng bangon. Dali-dali kong ginising ang asawa ko. Nawala naman agad yung nahawakan ko na inakala kong agiw. Nang sabihin ko sa kanya ang nakita ko, ay nagmamadali siyang lumabas ng kwarto para kumuha ng itak. Tapos binilinan niya ako na huwag lalabas. Ninerbiyos ako. Dasal ako ng dasal. Nang makarinig ako ng tila komosyon sa bubungan, tapos sa likod bahay parang may lumagapak, hindi na ako nakatiis. Lumabas na ako ng kwarto. Nagdala na ako ng asin. Pumunta ako sa likod ng bahay habang tinatawag ko ang asawa ko. Natakot ako sa nakita ko. Nilalabanan niya ng itak ang tiktik. Kitang-kita ko po ang itsura ng tiktik. Nakakadiri. Ang hirap na nga lang idetalye. Basta ang nakita ko ay para siyang malaking ibon na may katawan ng tao na wala sa forma. Tapos nakalawit ang mahabang dila at mahahaba rin ang mga daliri ng kamay. Hindi ako makapaniwala na kaya siyang itumba ng asawa ko. Galit na galit ang asawa ko noon. Gigil na gigil siya sa pag-itak sa tiktik dahil sabi niya, buhay namin ng anak ko ang nakataya. Palihim naming dinala ang tiktik sa gubat at doon inilibing. Nang dumating ang tiyuhin niya para bisitahin lang kami, ay kinuwento ng asawa ko ang nangyari. Pero nang balikan nila ang pinagbaunan namin sa tiktik, ay wala na raw doon. Hindi na nila nakita. Masayang bati po sa inyo. Ako po si Leia. May bagong lipat po sa lugar namin dati na lagi kong napapanaginipan. Ako po yung tao na kapag nanaginip ay laging may connect sa tunay na buhay. Ilang beses ko na po iyong napatunayan. Tulad nung napaginipan ko ang tiyahin ko na kinuyog ng maraming bubuyog. Di naglipat buwan ay nabalitaan ko na nabarang siya at iyon na nga ang ikinamatay niya. Tapos, napanaginipan ko naman ang tatay ko
na tinatangay ng alon. May nangyari nga sa kanya sa dagat pero mabuti na lang at nailigtas pa siya ng mga kapwa mangingisda. Kaya naging palaisipan sa akin kung bakit ko napapanaginipan ang bagong lipat naming kapitbahay na si Aling Cedes. Kapag napanaginipan ko siya, kasunod nun ay nananaginip din ako ng tiktik. Iniisip ko tuloy na kung isa ba siyang tiktik. Mabait naman ang pakikitungo niya sa amin, lalo na sa nanay ko na kaidaran niya. Paano ko siya mapagdududahan kung wala siyang pinapakitang hindi maganda sa amin? Mahilig pa nga siyang magbigay ng ulam. Sabi niya, niluto raw niya. Hindi lang kami ang binibigyan niya, pati iba naming kapitbahay. Kaya magiliw na magiliw sa kanya ang lahat. Hanggang sa isang gabi ay napalabas kami ng bahay dahil sa pagkakaingay na narinig namin. Ang sabi, may nakita raw na tiktik sa bubungan ng isang buntis sa lugar namin. Hinanap agad ng mga mata ko si Aling Cedes kasi naglalaro na naman sa isip ko noon na siya nga ang tiktik. Hindi ko siya makita. Saradong-sarado ang bahay niya. Siya lang yata ang hindi lumabas noon ng bahay para makiusyuso. Dahil sa nangyari ay nagparonda ang kapitan namin. Kinabukasan ay narinig ko na magkausap ang nanay ko at si Aling Cedes. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa nakitang tiktik. Ang sabi ni Aling Cedes, hindi siya naniniwala. Baka naman daw malaking ibon lang ang nakita sa bubungan at ipinagpalagay na agad na isa iyong aswang na tiktik. Ipinipilit naman ng nanay ko na totoo dahil hindi raw iyon ang unang pagkakataon na may nabalita tungkol doon. Dati ay may kumalat din na ganoong balita na mismong pinsan ni nanay ang nakakita. Habang nag-uusap sila ay nakatitig lang ako kay Aling Cedes. Malakas ang kutob ko na meron talagang ibig sabihin ang panaginip ko sa kanya. Hindi pa sumablay ang premonisyon ko sa panaginip. Nang sumunod na gabi ay inutusan ako ni nanay na magtapon ng basura sa labas. Hindi naman kalayuan sa amin yung malalim na hukay na tapunan. Itatapon ko na lang ang basura ko nang makita ko si Aling Cedes na humahangos. Hawak niya ang balikat niya na sige ang pagpatak ng dugo. Napahinto siya sa paglalakad nang makita niya ako. Nagkatinginan kami. Tapos bigla siyang umiba ng direksyon. Hindi pa uwi sa bahay niya na 2 bahay lang ang pagitan sa amin. Dali-dali ko nang itinapon ang basura namin at tatakbo na sana ako pa uwi nang mamataan ko naman ang mga nagroronda na paparating. Mukhang may hinahabol sila. Tinanong nila ako kung may nakita raw ba akong tumatakbong duguan. Iyon daw kasi ang tiktik. Tinamaan nila pero nakatakas. Itinuro ko yung direksyong tinungo ni Aling Cedes pero hindi ko sinabing siya iyon. Natakot din kasi ako eh. Baka balikan niya ako kapag isinumbong ko siya. Hindi nila nahuli si Aling Cedes. At nakapagtataka dahil kinabukasan din ay maayos na ang balikat niya. Nakita ko, kaya takang-taka ako sa bilis ng pagpapahilom niya sa sugat. Nakipagkwentuhan na naman siya sa nanay ko. Nang saglit siyang iwan ng nanay ko para i-check ang niluluto, ay nilapitan ko siya. Hawak ko ang kutsilyong gamit ko sa paghihiwa ng gulay. Palihim kong sinabi sa kanya ang sikreto niya. Mamili ka ako siya. Aalis siya sa lugar namin o ibubulgar ko ang lihim niya. Tumingin lang siya sa akin nang makahulugan. Mga 2 araw matapos ko siyang pagbantaan ay nalaman ko kay nanay na wala na siya sa inuupahang bahay. Mula noon,
hindi ko na muli siyang napaginipan.